Itatama ko lang yung mga pananaw ng mga homophobic kong kaibigan. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. My pronouns are she, her. He and him. He and him din. Okay. My pronouns are her and she. My name is VR. I just go by he, him. Ano yung mga pronouns mo? She and her. That's a good indication. At least alam pa ng mga tao na gamitin yung tamang pronouns. Bakit nga ba mahalagang malaman ang pronouns ng bawat isa? I'm Yumar Yanga and here's what you need to know. Pronouns o pangalip, itong salitang pamalit sa pangalan o noun. He at him ang karaniwang ginagamit na pronouns para sa lalaki. She at her naman sa mga babae. Pero may ilan sa atin na wala sa nabanggit ang ginagamit na pronouns. Ito ay mga gender-neutral o non-binary pronouns, mga panghalip na walang kasarian. Dahil para sa mga gumagamit nito, hindi lang nalilimita sa pagiging babae o lalaki ang kanilang kasarian. Well, actually, I'm still good with that. I acknowledge whatever they think they are. Sila ang mga non-binary. Non-binary, it's a term na it describes a kind of gender identity na hindi necessarily kasama ang pagiging lalaki o pagiging babae. So, they don't want to be a woman or man? I mean, what? I mean, okay na ako doon sa part na yung lalaki somehow gusto mag-identify as a woman. I'm good with that, pero more than babae or lalaki, I mean, how? So, ang pinaka-essence niya is, yung binary kasi natin na understanding ng gender ay lalaki at babae lang. Pag non-binary, ibig sabihin beyond, no? Beyond! Teka lang, parang yung kapitbahay ko yan, boy. Pag nagpupunta siya dun sa Infinity and Beyond, ang daming ideas nun. How do you go beyond on what's proven? Yun na lang. Are you necessarily going to create? Let's check. Pagiging babae o pagiging lalaki ang experience niya. Ngayon, iba-iba din ang actual experience ng pagiging non-binary. Pwede kasing when they say they're non-binary, they experience both maleness and femaleness as a gender identity. May tawag na yun eh. Di ba bisexual? Meron ding klase ng pagiging non-binary na wala silang nararamdaman na maleness or femaleness. And meron din na sometimes, at this point, male, at this time, female, at nagbabago-bago siya. I mean, sige, baka confused lang din naman siya. Kaya hindi pa siya makapag-decide kung ano yung gusto niyang gender. Pwede din naman yun. Para mas maintindihan ito, kailangan mo ring malaman kung anong ibig sabihin ng SOGI. Ito ay sexual orientation, gender identity, and expression. You're in a bedroom. Ang sexual orientation ay kung sinong gusto mong katabi pag natutulog. So, meaning yung gusto mo ka-sex, ganon. Nasa sinong katabi mo sa kama, and sinong attracted ka, yun yung sexual orientation. Ang gender identity is who you are when you sleep. Pag patulog ka na, kung ano ka, tulog ka, gender identity mo yon. So, ibig sabihin, like, for example, ang sexual orientation ko this day is like a female. Tapos nakipag-tsuktsakan ako sa male kasi nga tingin ko female ako eh. Tapos pag natulog ako, pwede ko pa ring sabihin kinabukasan sa mga tropa ko, "Oy pre, lalaki pa rin ako pre." I would seriously understand their doubts if they, parang they doubt my masculinity, pero as for the definition, ganun eh. Like, pre, walang mali siya to pre, pero pakis nga, ganun. Gender expression naman ay kung anong suot mo pag ikaw ay natutulog. Short and simple explanation ng SOGI.
That's not freaking simple. You could express on 3 separate occasions kung ano yung preferred katsoktsangan mo, kung ano yung identity mo pag matutulog ka, and how will you express your identity through clothes or actions maybe. Ngayon, magkakaiba yan, pero it exists in one person. Really, nakaya ng isang person yan? Medyo mabigat yung trabaho na yun kasi, I mean, tingnan mo, 3 separate events yung aalalahanin niya. Teka, lalaki ba ako ngayon? Babae ba ako ngayon? Silahis ba ako ngayon? It's confusing. And it exists in multiple combinations in one person. And to complicate things more, may combination pa daw yan, boy. Parang loto. But you know what? Still, I support them. I don't have any problem of how they identify themselves. Okay? It's their mind, maybe. It's how they find meaning in life. That's fine. Lahat ng tao may subject. Ang paggamit ng non-binary pronouns ay hindi na bago lalo na sa larangan ng literature. Noong 13th at 15th century, ginamit ang they bilang pantukoy sa isang tao sa mga librong The Canterbury Tales at Hamlet. Nakapaglalagay rin ng pronouns sa social media platforms tulad ng X at Instagram. At naging usap-usapan din ito online. Maraming nagtatanong kung bakit pa kailangang ibahin ang mga pronouns at bakit mahalagang tanggapin natin ito. So on the part 2, we are going to find out more about how they explain what they want in life. This is Pinoy Extreme. Have a good day.